Tayo ho ay malapit na po matapos sa ating pag-aaral dito po sa aklat ng unang Juan. At nakita po natin so far na napakarami po mga bagay na naganap at nangyari throughout our study of 1 John. Tulad po na napag-aralan po natin that ang sino man po sumasa kanya ang anak ng Diyos, sumasa kanya rin po ang Diyos Ama. And anyone who has God the Father, sumasa kanya rin si Jesucristo. At ang sino man naniniwala na itong Jesus ay nagkatawang tao at hindi lang po naparito sa pamagitan lang po ng tubig, pati na rin po sa pisikal. Sabi po ng Biblia, sumasa kanya rin ang buhay na walang hanggan. Now, before we get to verse 13, because this very section, it really ends off all of 1 John, pero maraming dahilan, maraming rason kung bakit po naisulat ni Juan ang liham na ito. Kasi nasabi po kanina sa talatang 13, isinusulat ko ito sa inyo. Tulad nga po na nasabi ko nga po sa inyo kanina, maraming rason, maraming dahilan kung bakit po naisulat ni Juan the Apostle ang liham na ito. Halimbawa, kung babalikan po natin ang very first chapter sa unang Juan Kapitulo 1, makikita ho natin dito sa talatang 4. Unang Juan Kapitulo 1, talatang 4. Ito po ang kauna-unahang rason kung bakit naisulat ni Juan ang liham na ito. 1 John 1 verse 4. Sabi po ni Juan, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. As I repeat again, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. We write this to make our joy complete. And that is to simply mean, ang isa sa mga, we could say, first and foremost reasons kung bakit po naisulat ni Juan ang kanyang liham is that magkaroon po yung mga mananampalataya ng assurance at pati na rin po ng kagalakan to share with himself that itong Kristo na nais po niya maipresenta ay kanyang nahawakan, ay kanyang napagmasdan, ay kanyang nakita. Pangalawa, pagdating po sa Kapitulo 2, talatang 1, Kapitulo 2, talatang 1, sabi po dito, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. So here's another reason. Yung una, sinusulat namin ito, itong liham na ito para sa inyo upang maging lubos ang aming kagalakan. At ang ikalawang rason, ayon po sa Kapitulo 2:1, isinusulat namin ito sa inyo, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. So ang unang Juan ay ibinigay po sa mga mananampalataya bilang instruction upang hindi tayo magkasala sa Panginoon. Now, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 12, tignan niyo po yung mga ilang rason ng pagkakasulat ng unang Juan, verse 12. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Verse 13, sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. And verse 14, sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala nyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. At sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang iyong pananampalataya, sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. So notice yung various reasons kung bakit po naisulat ang unang Juan upang magkaroon po ng lubos na kagalakan ang mga apostol,
upang hindi magkasala ang iglesia at magkaroon po ng encouragement at kalakasan ng mga kapatiran na dahil nakilala nyo na si Kristo from the beginning at dahil nalupik nyo na si Satanas, be strong. Ito ang dahilan kung bakit namin naisulat ang liham na ito. Pero hindi lang po natatapos diyan. Sa talatang 21, kung ibababa po natin ang basa, verse 21, sabi po dito, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na. At alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magbula sa katotohanan. So ang kausap po ni Juan po dito ay hindi mga hindi mananampalataya. Ang kausap niya ho dito ay yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kundi ang kausap niya ho dito ay yung mga nakakilala na ho sa Diyos, may relasyon kay Kristo, but they need assurance na ang kanilang paniniwala ay hindi nagmula sa kasinungalingan, kundi ito'y nagmula sa katotohanan. Lastly, ibaba po natin ang basa sa talatang 26, verse 26. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nang lilinlang sa inyo. So here is another reason kung bakit po naisulat ang liham ng unang Juan is due to the fact may mga nakapasok sa iglesia. Naghahatid po sila ng maling aral, maling mensahe patungkol po sa persona at gawa ng Panginoon Jesucristo. At dahil dito, kapag ang iglesia tinanggap nila ang maling Jesus at yung maling pananaw patungkol sa persona at gawa ni Jesus, kapag yung Jesus na yan na tinanggap nila ay hindi tumutugma sa Biblia, yung Jesus na yan na lihis sa Biblia ay hindi makapagliligtas ng tao. A wrong view of Jesus can send you to hell. A wrong view of the cross can send you to hell. Yan ay napaka-importante na dapat po natin malaman at mapag-aralan. To which, sabi po ng Biblia, isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Madalas po natin naririnig, dapat ang pinapangaral lamang sa mga churches ay pag-ibig. Huwag na natin pag-usapan ng doktrina. Huwag na natin pag-usapan ng mga false teaching, false doctrine, false prophets kasi ayaw natin manghusga ng tao. Ayaw natin maging judgmental. Ayaw po natin maging condemnatory. Pero kung tutusin mga kapatid, yung salitang judging sa Biblia ay maraming kagamitan po yan eh. There's many semantic ranges to the word judging. Halimbawa, may judging na tumutukoy po na humahatol ka na wala naman ebidensya. Yun ang ayaw ng Diyos. Nag-aakusa ka na ng tao. May judging naman that is done out of hypocrisy. Sinasabi mo, huwag ka maglalasing sa iyong kapwa, pero ikaw mismo, naglalasing ka. Huwag ka magmumura, pero ikaw mismo ay nagmumura. Hypocritical judgment ay ayaw po ng Diyos. Meron man judging, mga kapatid, hinahatulan mo na ang isang tao, hindi dahil may nagawa po siya masama, kundi dahil hindi mo lang nagustuhan ang kanyang itsura sa panlabas. To which sinabi po ni Jesucristo, do not judge according to appearance, but judge a righteous judgment. Pero when we expose false doctrine, mga kapatid, kapag binubulgar ang maling aral, kapag binubulgar ang mga bulaang propeta, mga huwad na tagapagturo na naghahasik ng maling Jesucristo, hindi po yung judging, mga kapatid. Tulad po ni Juan, iniingatan niya ang iglesia. Kailan maingatan ang iglesia po ng Panginoon Jesucristo? Dahil bilang isang tagapagbantay si Juan, ayaw niya na may mangyari masama sa bride of Christ. So maraming dahilan kung bakit naisulat ang unang Juan.
And that now helps us begin in verse 13 of 1 John 5. Kung babalikan po natin, ito na po ang pinakahuling paggamit ni Juan ng mga salitang, isinusulat ko ito. Tingnan niyo po yung sinabi niya sa talatang 13. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. I write these things to you. He's speaking to the church who believe in the name of the Son of God, yung mga may kaugnayan kay Kristo, that you may know that you have eternal life, upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. There are many important questions, mga kapatid, na dapat po tanungin sa ating buhay bago ho tayo mamatay. Isa po dito is, Panginoon, kailan niyo ho ililigtas ang aking mga minamahal po sa buhay? Bahagi po yan sa mga importanteng katanungan na bago po tayo mamatay. O Panginoon, kailan po kayo babalik? Panginoon, kailan kaya ho namin mararanasan na maging absent completely sa presensya ng kasalanan? These are all important questions. Pero isa sa mga masasabi po natin, napakahalagang katanungan is this: sumasa akin ba ang buhay na walang hanggan? Do I know that I have eternal life? That is a very important question to ask, and it is a very important question to be assured of, that you may know that you have eternal life. Now, pwede ho natin titigan ng bawat isa. We can survey this room. We can scout this room. Pwede po natin tumingin on our right hand. Pwede po tayo lumingon on our left hand. Pwede po natin titigan ang ating mga kapatiran. At pwede natin isipin, kapatid, ligtas ka kaya? Kapatid, makakasama kaya ka namin sa langit? These are all valid questions to ask. Kasi inuutos po ng Biblia that we need to know. Kailangan maging sigurado tayo. We need to be sure na kung tayo po ay babawian ng buhay at this very moment, if God were to take our lives today, tonight, tomorrow, do you know if you have eternal life? Yan ang rason kung bakit po naisulat ang buong aklat ng Juan, upang magkaroon po ng kasiguraduhan ang mga mananampalataya na sumasa kanila ang buhay na walang hanggan. When you ask the nominal Christian, kapag nagtanong ka po sa isang ordinaryong church member, universally, how do you know that you're saved? Ang madalas po nila nababanggit, well, I'm a part of a church. I attend church. I listen in at church. I attend a lot of rallies that are Christian rallies. I watch a lot of Christian television. Yun po ang nagiging basihan ngayon. That is now the basis for knowing that you have eternal life. I go to church. I listen in at church. I go to Christian conferences. I'm saved. Pero sa Biblia, lalo na sa unang Juan, conferences, listening in, uma-attend, wala yung mga sagot na yon sa unang Juan. Makikita ho natin mamaya that sa bawat kapitulo ng unang Juan, nagbibigay na po ng mga ilang pruweba si Juan upang malaman ho natin if we really have eternal life. Now, what does that mean? Bago natin alamin ho yun, what does that mean? Eternal life.
When we think about the word eternal life, para po sa iba, eternal life means you just live forever. Hindi ka na mamamatay. To some extent, mga kapatid, may katotohanan ho doon. Eternal life means mabubuhay ka magpakailanman. There's a certain truth to that. Subalit, in the Bible, kapag ginamit po yung salitang eternal life, it simply means makasama mo ang Diyos magpakailanman. Yun ang ibig sabihin po noon. Hindi lang yung mabubuhay ka lang na walang kamatayan kasi kahit ang mga nauhulog sa impyerno, they will live for all of eternity. But it doesn't mean sumasa kanila po ang buhay na walang hanggan. So how do you make a difference? Kung ang buhay na walang hanggan ay tumutukoy lang sa walang kamatayan, edi kahit yung mga nasa impyerno na hindi namamatay, by definition, may buhay na walang hanggan din po ba sila? The answer is no. Dahil po si Juan ang may akda ng unang Juan, siya rin ang may akda ng aklat ng Juan. At sinabi po niya sa Juan, Kapitulo 1, kung ating po babasahin, ipinaliwanag po niya in detail kung ano po ang nilalaman nitong buhay at kung saan ho ito nagmula. Juan 1, talatang 4. John chapter 1, beginning at verse 4. John chapter 1, beginning at verse 4. Tignan niyo po sinasabi. Ang salita, ang pinagmulan ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman. At hindi ito nadaig ng kadiliman. In English, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So when we ask the question, what does eternal life mean? In some sense, yes, wala na kamatayan. You will live forever. Yes. Pero hindi lang po natatapos doon. Eternal life simply means that sumasa atin si Kristo. Dahil siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. At kapag sumasa atin ang buhay na walang hanggan, sumasa atin din po si Kristo. At kapag sumasa atin po ang buhay ni Kristo, pagdating sa kabilang buhay, makasama natin ang Panginoon Jesucristo na ito for all of eternity. That is what separates us, mga kapatid, sa mga tao na nasa impyerno, na hindi makakaranas ng kamatayan pa, yet, pinaparusahan naman sila for all of eternity. So both the Christian and the unbeliever, matter of fact, all of humanity, they are going to experience eternity one day. Ang lahat ng tao is going to experience eternity. Pero ang tanong ho dito, where will they spend that eternity? Yan ang rason kung bakit po naisulat ni Juan ang unang Juan. That you may know, that I may know, that we may know, you have eternal life. Will you be with Jesus after you die? Now, it's interesting dahil nasa John po tayo, kung sa unang Juan, na isulat po ang unang Juan para magkaroon po tayo ng assurance na sumasa atin ang buhay na walang hanggan, bakit naman na isulat ni Juan ang Gospel of John? Let's go to John chapter 20. John chapter 20. Juan kapitulo 20, simulan po natin dito sa talatang 30. John 20 verse 30. John chapter 20, beginning at verse 30. Tignan niyo po sinasabi. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos,
At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. These things were written that you may know the Christ, and that by believing on His name, you may have eternal life. Yun ang rason. Yun ang dahilan. So John, in the Gospel, he's writing for people na hindi pa maaari tumatanggap pa kay Jesus. Pero sa unang Juan, he's writing sa mga tumanggap na kaya lang nagkakaroon ng, we could say, theological crisis. Hindi nila alam, tama ba yung Jesus na aking tinanggap? Do I really have eternal life? And this is an important question to ask, mga kapatid. Dahil alam niyo po bakit? Imagine, mga kapatid, just imagine, think about this thoroughly. Uma-attend ka for how many years at a church? Nakikisama ka sa lahat ng mga pagtitipon sa iglesia. Only to find out that when you die, hindi si Kristo pala ang makakasama mo. Is that a possibility? Absolutely. Imagine, sa tagal mo na sa ministeryo, marami kang nabahagian na tao. Marami kang nahikayat na tao sa iglesia. Only to die and come alive again, but not to spend it with Jesus. Imagine going to sleep tonight and not waking up the next day, only to find yourself in hell. Posible ba yon? Absolutely. Dahil hindi nakasalalay ang ating kaligtasan sa ating performance o magawa, kundi sa isang tunay na relasyon kay Jesucristo. So ngayon, alam na ho natin yung mga ilang kadahilanan kung bakit po naisulat ang unang Juan. Pero ano po ang nagiging katibayan? How can one know? How can I know? Hindi natin pwede sabihin that si pastor, sigurado ligtas yan kasi pastor siya eh. Hindi, mga kapatid. Kahit ang isang pastor, kailangan din niya suriin ang kanyang sarili. Dahil ang basihan ng aking kaligtasan ay hindi nakasalalay if I'm on the pulpit or not. Hindi nababasa ang kaligtasan at hindi nasusukat ang kaligtasan sa alam ng po natin sa Biblia. Dahil kung kaalaman lamang po sa Biblia ang pag-uusapan, ang unang-unang ligtas ay si Satanas. Dahil marami siyang alam sa Biblia. Kaya hindi yun basihan. Pastor, umaawit ako sa church. Bakit ang mga demonyo ba, hindi nila kayang gawin yon? Nagbibigay ako ng malaking halaga sa church. Bakit hindi ba pwede gawin ng mga false disciples yon? Kahit ang mga Pariseo, kaya nila gawin yon. So then how do we know? How can I be sure that I have eternal life? Now we will begin. The first point is found in 1 John chapter 1. Unang Juan kapitulo 1, talatang 5. 1 John 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. What is the first evidence that we have eternal life? Sabi po dito, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Verse 6, kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Verse 6, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. So ang unang ebidensya, the first evidence that we see in 1 John, na nagpapatunay ho sa atin that we have eternal life. Dahil ang Diyos po ay liwanag, which means,
siya po ay perpekto, siya po ay banal, siya po ay walang anumang halong dungis o karumihan na sumasa kanya. Ganoon din dapat ang pamumuhay ng mga taong nagsasabi, tinanggap nila si Kristo. At ang ibig sabihin po na lumalakad sa liwanag is, sumusunod sa salita ng Diyos. I've heard many people say, I've received Christ, I believe Christ, but I have no desire to read the Bible. I have no time to read the Bible. I won't make any effort to read the Bible. Hindi ako gagawa ng paraan, hindi ako maglalaan ng oras, pero naniniwala naman ako kay Kristo, I'm saved, but I'm not interested in the Word of God. Sinungaling ang tawag doon. Because it's the complete opposite. Kapag sumasa atin po ang buhay na walang hanggan, the reason why you have a hunger and thirst for the Bible is not para lumaki ang ating utak at mabusog ang ating utak with verses, kundi nais mo makilala yung nagligtas sa inyo. I want to know this Jesus who saved me. Yeah, He saved me on the cross. He died for my sins. Kaya ako naglalaan kahit 15 minutes lang, kahit 30 minutes lang, kahit pagod na pagod ako. I want to speak to Him. I want to know Him. Dahil yun ang bunga ng eternal life. That I may know Him and be found in Christ, sabi ni Pablo. So yung nagsasabi, ligtas siya pero nagpapatuloy sa kadiliman, at ang salitang kadiliman ay katumbas ng salitang namumuhay bilang demonyo, ay sinungaling. Number 2, sa Kapitulo 2, talatang 3, chapter 2, verse 3. Chapter 2, verse 3. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabi na kikilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos at sa gaytong paraan natin malalaman na tayo sa Kanya. Ang sino man nagsasabi siya sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. So, the second evidence that a person has eternal life, masunurin siya sa salita ng Diyos. Now, hindi pinabanggit po dito, yung pagsunod po niya is perfect because none of us can obtain that. Pero yung binabanggit po dito is, in the midst, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan na tao, may gutom at uhaw ho siya na sumunod. Kanina, may kausap po kaninang umaga sa gawain. Pagkatapos po ng gawain, nilapitan po ako ng itong isang lalaki at sabi niya sa akin, "What must I do after I receive Christ?" Well, sabi ko sa kanya, "My friend, you need to commit to a church." Kasi sinasabi mo sa akin, uma-attend ka, nabubusog ka naman. Kaya lang, you want to do more pero hindi mo alam yung dapat mong gawin, but you want to do more. So sabi ko, you need to commit to a church. Sabi niya, well, the thing is, gusto ko pa mag-explore. So sabi ko sa kanya, well, ito yung sinasabi ng Biblia. Sa Acts chapter 2, nung mangaral po si Pedro, pagkatapos ho niya mangaral, yung mga taong nakapakinig sa kanyang pangangaral, ang ginawa ho nila is, sila'y nagsisi, that's 1, nagpabautismo agad, that's 2, at isinama sila sa iglesia, that's 3. So tinanong namin siya, have you received the Lord Jesus Christ? Yes. Have you repented of your sin and has made Him Lord? Yes.
then the next thing you need to do is to be baptized and be a part of a church because you need to be discipled. Yan ang ugali po ng maraming tao in the world today. Gusto lang nila pakinggan ang salita ng Diyos, pero ayaw nila sundin ang salita ng Diyos. There's a difference. Kaya sinabi po ni Santiago, huwag ka lang maging tagapakinig lamang, kundi maging doer ka. Kapag sinabi doer, nakikinig at ipinapamuhay. Dahil kung makikinig ka lang, pero hindi mo ipapamuhay, mahuhulog ka pa rin sa impyerno. Dahil ang mga demonyo, nakikinig. Si Satanas, napapakinggan niya ang salita ng Diyos, but the difference is, they don't accept Christ. Or maaari, ibahin po natin ang situation. May sinasabi ang Panginoon sa atin from the Bible na dapat po natin gawin, pero ayaw mo. So ngayon, naghahanap ka ng mga ibang verses sa Biblia na ipapamuhay mo, pero pagdating sa verse na yan na alam mo, diyan ka inuudyok ng Espiritu Santo na dapat mo ipamuhay, pero ayaw mo ipamuhay, so maghahanap ka ng ibang teksto na yun na lang ipapamuhay mo, wala kang ibang dinadaya kundi ang ating mga sarili. Panginoon, do you really think, pagharap po natin on the day of judgment, Panginoon, in-apply ko naman yung Matthew 6 Pero yung Matthew 7, hindi ko pa kaya ipamuhay yon. Saka na lang din po yung Matthew 8. Do you think God will accept that? Ang sabi ng Biblia, dito ho natin nalalaman, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Do we obey God's word? Or do we make excuses? Nangako po ba tayo sa Diyos na may gagawin tayo, pero lagi na lang nababali? At para lang hindi tayo mapahiya, gumagawa tayo ng maraming dahilan para lang hindi magalit ang Diyos sa atin. People who make too many excuses, whether they admit it or not, is self-righteous. Kasi ayaw nila aminin sa kanilang mga sarili that they are disobedient to the Word of God. How do you know you have eternal life? You desire to keep God's commandments. Number 3, verse 15. Talatang 15. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. So number 3, how does one know they have eternal life? You do not love the world. Now, what does the word world mean in 1 John? Well, mula sa orihinal, ito po ay nakuha sa salitang cosmos. In English, cosmos. Ngayon, itong salitang cosmos, which is the word meaning world, na kung gamitin po dito, minsan ginagamit po ito in different ways. May world na tumutukoy po sa all of humanity. May world na tumutukoy po sa isang general population. May world na tumutukoy po sa, masasabi po natin, Jews and Gentiles. Pero dito, kapag ginamit po yung salitang world, wag natin ibigin ang cosmos. Ang ibig po sabihin po dito ay yung sistema ng mundo na magpapalayo sa atin sa Diyos. At may tatlong elemento ho dito. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. How do I know na sumasa akin ang buhay na walang hanggan? I do not love the world. Nang ibig sabihin, the world does not attract me. Hindi na ako interesado sa kamunduhan. Hindi na ang mundo ang nagbibigay sa akin ng kagalakan.
Hindi na ang mundo ang nagpapasaya sa akin. Kasi you will know, mga kapatid, if you have eternal life or not. When it comes to the Bible, kapag ikaw ay born again, this will be your treasure. Pero kapag hindi ka born again, nako, the Bible is never going to be your treasure. What will be your treasure is everything that the world will try to offer you. Now let me tell you something. Many years ago, nangaral po kami ng isang mensahe na ang pamagat po is, If I Were the Devil. And in that message we said, if I were the devil, dahil ang diablo siyang nagahari sa mundo, according to Ephesians 2, ano kaya ang gagawin ng demonyo para lalo niya dayain ang mga tao? Very simple. Get them stuck on TV. Make them watch everything that has nothing to do with Christ. Let them keep watching cartoons over and over and over again. Get them to go on video games over and over again. Or get them to go to concerts. Get them to go to bars, clubs. In that sermon we preached, if I were the devil, I would infiltrate the school system and tell your children that it is okay for a girl to be a boy and a boy to be a girl. Kung ako si Satanas, ito ang gagawin ko. Hindi ako makikihalubilo sa mga mananampalataya. Bakit? Dahil nandun ako totohanan eh. Kung ako ang diablo, I will get you to be so lazy in reading your Bible para mamatay ka bilang mangmang na wala ka natututunan sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos is your defense against me. Kung ako ang diablo, wawasakin ko ang bawat tahanan. Mag-aasik ako ng kaguluhan dito. At sasadyain ko rin na ang iyong mga asawang lalaki ay pababayaan na nila ang kanilang mga tungkulin na pangunahan ang kanilang mga pamilya para lalo manghina ang kanilang mga asawa at mga anak. At kung ako naman ang diablo, tutuksuhin ko ang iyong mga asawang babae na huwag magpasakop sa iyong mga asawang lalaki, kundi laitin mo sila, kalabanin mo sila, para makita ng kanilang mga anak, hindi totoo ang Christianity. Now, if you are a Christian, that is one of the many reasons kung bakit sinasabi po ng Biblia, do not love the world. Kaya kapag sinasabi po ni pastor, mga kapatid, o sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, huwag niyo sayangin ang oras ninyo. You think naghihigpit kami dito? Kaya reklamo ng iba, ang higpit naman. The reason why mahigpit, mga kapatid, ang salita ng Diyos is because God is a jealous God. Ayaw niya mahiwalay ang ating pag-iisip sa Kanya. He wants your heart, He wants your mind na nakafocus po sa Kanya. Ayaw niya na mahiwalay ang attention mo sa Diyos. Dahil kapag nahiwalay ang attention mo sa Diyos, minsan nakakarinig po ako ng ganito hindi naman ako nagpapabaya. Hindi, nagpabaya ka na eh. Hindi naman siguro masama na manood ng 30 minutes ng teleserye. Hindi naman ako nagpabaya. Or konting Japanese dito. Konting Koreano dyan. 30 minutes lang naman yon, siguro hindi naman masama. Tsaka hindi naman ako nakakalimot sa Diyos eh. Wala kapatid, nadaya mo na sarili mo. Nadaya mo na sarili mo. Alam mo bakit? Ang taong alam niya na hindi siya naisahan ni Satanas, hindi niya na kailangan sabihin yun eh. Pero kailangan niya sabihin yun para lang mapaniwalaan niya ang kanyang sarili na hindi siya nadaya.
do not love the world. Number 3, Kapitulo 3, talatang 11, chapter 3, verse 11. Ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. Huwag nating tularan si Cain, na kampo ng Diablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya, at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid kung galit sa inyo mga makamundo. Alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Now let me emphasize on this. Verse 14 says, ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Anyone who does not love remains in death. So, the fourth point dito is, how do I know I have eternal life? You love the church. Imposible that you're saved, but you're not interested in the church. Imposible, you're born again, but you don't want to be in the presence of the church. You don't want to talk to people. You don't want to be in the gatherings. You isolate yourself. You're not comfortable with the church. That is not the fruit of someone who has eternal life. Well, Pastor, I'm an introvert. That's fine. Pero as long na sa puso mo, you want to be a part of the people of God. There's a difference kapag may nagsasabi, mahiyain ako, but I want to be there. Versus, wag mo lang papakialaman. This is me, leave me alone, I'll come to you when I'm comfortable. That is not the evidence of life eternal residing in a Christian. Because in the Bible, what is the evidence of someone born of God? Kapag nagsisi ang mga makasalanan, sila'y pinatawad at ilalagay agad sa iglesia. Pangalawa, Jesus even said, a new commandment I give unto you. If you love one another, malalaman ng buong mundo that you are my disciples. Hindi niya sinabi, if you isolate yourself, if you avoid one another, if you don't talk to each other, then you're my disciples. Hindi ho ganon. Now here's another encouragement na nais ko po ibigay. Marami ho sa atin, mga kapatiran, na may kahinaan when it comes to approaching and communication. And that is completely fine. It's normal. Pero, if you're always going to make it an excuse to not do your part as a member of the church, to show your love for the people of God, there is something wrong with your spiritual life. And I pray and hope that you're just backslidden. Dahil kapag backslidden, may pag-asa pa na manumbalik. Pero nakakatakot. If you think you're saved, but you're not improving, you're not progressing, you're not growing in obedience, kontento ka lang on how you want to be. Ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creation, new creation, new creation. Nang ibig sabihin, bagong tao na siya, bagong buhay na. The reason why kailangan tayo baguhin ni Jesus is because God the Father will never accept you for being you. Tatanggapin ka lang ng Diyos kapag nakita niya si Kristo sa atin.
Alam niyo po bakit tayo ay papasok sa langit, mga kapatid? Hindi tayo papapasukin sa langit dahil ako po si Joshua, o dahil si Brother Ray, o Brother Joel. Hindi ho. Hindi kanya papapasukin dahil you are you. Papapasukin kanya because you are in Jesus. So if you don't love the church, you probably don't have eternal life. Sabi ng Biblia, ang hindi umiibig, nananatili pa rin sa kamatayan. Point number 5, chapter 4. Talatang 2. Sa gaytong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig na ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Verse 6. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. So dito mga kapatid, napakaklaro. Two things. Theologically, kapag tinatanggap natin si Jesus as God in the flesh, at tinatanggap natin na siya po ang ikalawang persona ng banal na Trinidad, sumasa atin ang buhay na walang hanggan. And secondly, if we accept and obey the words of God, which is from the Bible, then we are of God. Napakalinaw po niya ni English. Whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. Napakarami na ho natin nakausap ng mga tao, pinayuan na natin, binigyan na natin ng instruction, bakit hindi pa rin sila nakikinig kahit yung mga pinapayo ninyo na nagmumula po sa Biblia? Bakit po ganon? Siguro, pastor, hindi naging malinaw. Hindi. Ipinaliwanag mo na sa Biblia, kinausap mo na sa sarilinan, ipinakita mo na yung mga teksto sa Biblia, pero bakit hindi pa rin sila nakikinig? Kasi sabi ng Biblia, they who are of God will listen to God's word. Those who are not of God will not listen to the word of God. Napakasimple na mensahe ni Juan. Hindi niya na kailangang i-complicate pa. Kumbaga, ang ibig sabihin po ni Juan dito, mga anak, dito niyo malalaman kung sino ang may buhay na walang hanggan. Ang nakikinig sa aking mga salita ay nasa Diyos. Ang hindi nakikinig ay wala sa Diyos. Kausapin mo ang isang Muslim na si Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao at hindi siya propeta. Kapag hindi nakinig, hindi siya sa Diyos. Kausapin mo ang isang Jehovah Witness na si Kristo ay hindi isang espesyal na nilalang, kundi siya ang milikha ng lahat ng bagay, ayaw pa rin nila makinig, hindi sila sa Diyos. Ganun kasimple yung mensahe ni Juan. Now, how much more of this? If the Bible says, love one another, ayaw mo sundin. Forgive one another, ayaw mo sundin. Commit yourself to one another, ayaw mo sundin. Avoid sin, ayaw mo sundin. The math is simple. Ang nakikinig ay sa Diyos. Ang hindi nakikinig ay hindi sa Diyos. Lastly, chapter 5, talatang 4, verse 4. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya.
Verse 5. At sino ba nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Well, what does that mean? Tulad po na napag-aralan ho natin, this is a blessing. Dahil kapag ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, do you know what this means? You have victory over sin dahil may kaugnayan ka kay Jesus. So in other words, those who have eternal life ay nagtatagumpay sa kanilang mga bisyo. Nagtatagumpay sa kanilang mga poot at galit at sama ng loob. Ay nagtatagumpay sa kanilang pagkukungwari. Nagtatagumpay laban sa kanilang katamaran. Pandududa. Lahat ng binabagsak sa atin at binabato sa atin ng mundo, lust, adulterous lust, wrong thinking, judgmental attitude, critical thinking, lahat na. Sabi ng Biblia, dahil mga anak ng Diyos tayo, magtatagumpay tayo laban sa lahat ng mga ito. Imposible, sumasa atin ang buhay na walang hanggan, kaya lang wala akong tagumpay laban sa kasalanan. Imposible yon. Now, posible na makaranas po tayo ng defeat. Posible na mahulog at bumagsak po tayo temporarily. Pero imposible sa ating paglago, nagwawagi lagi ang kasalanan sa ating buhay. Imposible yon. Kasi sabi na nga po ng Biblia, who has victory over the world? But they who believe that Jesus is the Christ. So now, as we come to a close, balikan po natin ang verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong meron kayong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, my prayer for all of you, pati na rin po sa aking sarili, is that we can be sure na sumasa atin nga ang buhay na walang hanggan. Hindi lang dapat intellectual certainty, mga kapatid. Hindi dapat intellectual, kundi sinasabi mismo sa atin ng banal na Espiritu that we are the children of God. Di ba yun ang sabi po ni Pablo sa Roma? The Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. Pero nakakaawa talaga mga tao na ilang taon na dumalo tapos mahuhulog lang sila sa impyerno. Ang dami nila natutunan, ang dami nila napakinggan, tapos sa araw at oras na sila'y mamatay, hindi pa nila makakasama pala ang Panginoon Jesucristo, kundi mahuhulog din pala sila sa impyerno. Those are deceived people. And speaking to our young children here, and I want to be practical to our young teens and to our little ones. Little ones, teens, if you were to die today, are you really sure that you're going to spend all of eternity in the arms of Jesus Christ? Or will you spend all of eternity being tormented in the pits of the lake of fire? Don't think that this world can give you your happiness, because that is Satan's trick against you. He wants to use this world to trick you and deceive you and make you feel that this world can give you happiness. But he is a liar and a deceiver. And when you die, you will die lost and you will go to hell for it. Don't believe Satan. Believe Christ. He's your only hope. Your parents can't save you. Doesn't matter how many times they teach you the Bible, unless you receive Jesus, you're on your way to hell.
Receive Christ. Do you know if you have eternal life? At para po sa mga mananampalataya, do we know na sumasa atin ang buhay na walang hanggan? If the answer is yes, magpatuloy ka lang. If the answer is I don't know, today is the day of salvation. Magsisi, manampalataya, maglingkod ng tapat, maging masunuri sa Diyos. Yun ang bunga ng buhay na walang hanggan. As we pray,